Ganyan Amen. kasi ako dati, Brother Johnny, no? Ako Seventh-day Adventist, no? Grabe ako makatira ng Katoliko dati, nung Seventh-day Adventist ako, pero the more na inatake ko, the more ko pinag-aralan yung ng Katoliko, nakikita ko yung yung difference. Ang akin pala, panay tira lang, pero walang laman. Kumbaga, maingay lang ang bibig ko, wala namang kwenta. Yun ang ko doon, napansin ko doon, Halimbawa, tinitira ko yung Katoliko. Hindi si Kristo ang founder niya. Pag tinanong ako kung hindi si Kristo ang founder, sino ang founder? Wala akong maisagot. Gagawa ko si Constantino. Nasaan ang referensya mo? Wala akong maibigay. Bakit? Haka. Kaya dumating yung araw na na-convince ako na tama talaga yung Katoliko. Kaya ako umalis sa SDA. Yun ang naging sa akin reason. Grabe ako tumira dati. Witness ko si Wendell Talibong doon. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car back, sauce in hand. Bro, ano po ang ibig sabihin ng Ezekiel 14:20 po? Dahil bakit daw mananalangin para sa mga patay? So, basahin natin yung Ezekiel 14:20. Ano ba nakalagay dito? So, itong nakalagay. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Naroon man sina Noe, Daniel at Job, hindi rin nila maililigtas kahit isa sa kanilang mga anak. Sila lamang tatlo ang maliligtas pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay. So ano yung tanong dito? Bro, ano po ang ibig sabihin ng Ezekiel 14:20 po? Dahil bakit daw nananalangin para sa mga patay? Okay. As far as I remember, sa talatang iyan kapatid, no? Sa Daniel, bakit sinabi yan ng Diyos? Sa Ezekiel pala, bakit sinabi yan ng Diyos? Dahil yan sa mga ginagawa ng mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyos. So, masamba sila sa Diyos-Diyosan. Ang nangyari dyan, galit na galit si Yahweh sa kanila. No? And then, tradisyonan ng mga Hudiyo na para mga Katoliko yan, nagpapatulong sa mga propeta. Nagpapatulong yan sila sa mga propeta. Kaya, nung galit na galit si Yahweh sa kanila, hindi na pinapakinggan ni Yahweh ang kanilang mga dalangin. Kaya yan ang ibig sabihin dyan, na kahit pa sila Noe at Jacob, Noe, si Daniel, at sino yung isa? Si Noe, si Daniel, at si Job ay hindi makakatulong sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang ulo. No? Sahin natin to sa pinakauna siguro, 14:1. Para makuha natin yung konteksto. Yan ang naalam ko sa chapter na yan. Pinaliwanag yan ng isang Catholic faith defender sa Amerika. Pinakinggan ko explanation niya diyan. No? At isa yan sa talata, yung Ezekiel na yan, talata yan na si Job ay isang persona talaga kasi may naniniwala na mga scholars, kahit mga Bible readers na mga debater na mga protestante, even Catholic na debater, hindi naniniwala na si Job ay isang tunay na persona. No, parang ano lang kasi yan, parang
isinulat lang yung aklat ni Job na wala namang tunay na Job. Yun ang paniniwala nila. Parang literature lang. Literatura na walang katotohanan. Katulad ng patulad ng si Maganda at si Malakas. Di ba? Literatura ng mga Pinoy pero wala naman talagang maganda at malakas. So, based sa explanation nung defender sa Amerika na si Job talaga ay tunay na persona dahil sa talatang yan sa Ezekiel na binanggit talaga siya ng Diyos na kahit pa si Job ay hindi makakatulong sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. So basahin natin itong 14:1 hanggang 2. Hindi yan pumapatungkol sa larawan, kapatid, or hindi yan tumutungkol sa mga pagdasal sa mga patay. Hindi yan ang konteksto niyan. Basahin ko sa 1 makita mo ang konteksto ito. Minsan pumunta sa akin ng ilang pinuno ng Israel upang magpapasangguni kay Yahweh. Ang mga pinuno. Ang sabi naman sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang mga ito'y nahuhumaling sa Diyos-Diyosan. So yung naging kasalanan ng mga Hudiyo, yung mga Israelita na yan. Sumangguni sila pumunta sila kay Ezekiel para magpatulong, para pakinggan sila ni Yahweh. Anong sabi ni Yahweh? Ezekiel, anak ng tao, ang mga ito'y nahuhumaling na nasa mga Diyos-Diyosan at naibunsod sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsasangguni nila sa akin. Sabihin mo na lamang sa kanila na ipinapasabi kong huwag sasangguni sa mga propeta ang sinumang Israelitang sumasamba sa Diyos-Diyosan, na naging dahilan ng patuloy nilang pagkakasala. Kapag sumasangguni sila, tuwiran kong ibibigay sa kanila ang sagot na nararapat sa marami nilang Diyos-Diyosan. Yun ang konteksto niyan, kapatid, na ayaw ng Diyos na gamitin yung mga propeta, sasangguniin yung mga propeta, tapos sila magpapatuloy sila sa pagkakasala nila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang konteksto nun. Hindi yun nangangahulugan na bawal na manalangin sa mga taong banal na, dahil ang Biblia din mismo nag-utos na tumawag tayo sa kanila. No? Alam naman natin, ang Bible hindi man nagkakontrahan. So, hindi yan contradictory. No? Kasi hindi nagkukontrahan ng Bible. Kung may utos ang Bible na pwede kang sumangguni sa mga tao na sa langit na, so therefore, yung talata na yan, hindi yan tumutukoy sa pagsangguni na nabawal ang pagsangguni sa mga propeta o mga banal na sa langit na. Pinagbawalan sila dyan dahil sa kanilang kasalanan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang konteksto ng Ezekiel 14. Basahin natin yung talata na pinapalapit tayo sa mga espiritu ng mga taong banal na sa langit na. O basahin natin ang Hebreo 2:22-23. Pinagbawalan ba tayo ni San Pablo na lumapit sa mga taong banal na nasa langit na? O basahin natin. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginagawang ganap. Sino daw ang nilalapitan natin? Ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So, pinapalapit pala tayo no? Pinapalapit ang mga pinapalapit tayo sa mga espiritu ng mga tao na naging ganap na nasa langit. So, yung aral ng simbahan about intercession of saints, biblical po yun, kapatid. At napakalino dyan. No, Hebreo 12:20-23. San Pablo, St. Paul, lumapit kayo sa mga taong banal na nasa langit na. So, hindi yan bawal. Yung Ezekiel 14, mali lang ang kanilang unawa dyan. Hindi yun nangangahulugan na dahil sinabi ng Diyos, kahit naroon si Job, Daniel, at sino pa yung isa doon na binanggit na hindi nila matutulungan, hindi yun dahil sa bawal ang pagtawag sa kanila. No.
Dahil ang mga Israelita nagkasala ng pagsamba sa Diyos-Diyusan at nung nagkandalit-silitsin na ang mga pinuno, lumapit kay Ezekiel para pakinggan sila ni Yahweh. Kaya inatsipwira sila ni Yahweh. Sabi nila, Ezekiel, sabi ni God, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga yan na sila ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sabihin mo sila, wag nilang gamitin ang propeta, tapos gumagawa sila ng kasalanan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yun ang konteksto nun, kapatid na Noy Lacson. So wag kang maniwala sa kanila na yun ay pumapatungkol sa hindi sa pagsangguni. Hindi pagsanggunit, no, hindi pag nabawal tumawag or humingi ng tulong sa mga taong banal na nasa langit na. Mali ang kanilang interpretation doon ni Lacson. Sino yung bro? Si Fred? Bro Fred. Okay, ating balikan si Bro Fred. Okay bro, go ahead bro. Fred Bedayo. Hello. Dinig na po ba? Pasensya na kasi magta-12 na rito sa amin kailangan ko mag-headset. Okay lang. O kailangan bro, mag-focus ka lang sa ano bro? Sa Zoom, wag sa YouTube. Na-adjust ko na po. Okay. Okay, go ahead. Okay. Kaya sinabi kong hindi masyadong importante. Medyo it's not a silly question pero advice lang po. Kasi dati yung pamangking ko lang yung born again. Tapos after COVID, na-convert na yung kapatid ko, which is yung kuya ko. Then afterwards, yung mga ate ko, parang, hindi ko naman minamali yung born again. Pero parang dumadami sila. Hindi ko naman sinasabing mali yung ginagawa nila. Kaya lang. Mali yun bro. Mali talaga yun sila. Patuloy lang. Hindi naman po ako masyadong nag-aalala kasi at least nagpe-praise din sila. Lumalapit din sila sa Lord. They believe in God, but iba lang ang paniniwala nila between Katoliko. Ang ayoko lang po pag yung medyo may pinopost sila sa group chat namin, medyo against sa Catholic, pero hindi ako sumasagot. So, siguro question ko is, hindi naman po pwede nyo sagutin, okay lang. Pwede ko ba silang hikayatin, babalikin sa Katoliko, or anong gagawin ko, or kailangan ko bang maging kagaya nyo? Pero imposible yun kasi way back nung 16 or 18 years old pa lang ako, siguro mga 33 years ago, nakikinig lang ako dati kay Don Manolo. Sino yan? Walang masyadong pa. Yung dating programa noon, siguro mga 19 Preacher din? Hindi, yun, sa programa ng radyo lang po, radyo. Hindi pa uso cellphone noon. Siguro mga 1999. I mean, preacher din. Preacher. Bali, iba-iba po silang sekta. Tapos, ang pangalan ng program nila is Itanong Mo kay Don Manolo. So, parang Ilisuriano. Kabataan ko pa lang, medyo napapakinggan ko na siya dahil nung nagkasakit po ako tapos pinray over ako ng stepfather ko, parang doon pa lang po ako nagising na, my God pala. But bata pa lang kami, nag-rosaryo na kami. So yung sinasabi kong family ko, sila po yung nagmulat sa akin being Christian. Tanong ko lang po kung may advice kayo sa akin kung paano ko sila mapapabalik or hindi ko naman kailangan maging katulad nyo dahil napakagaling sa mga Biblia or sa mga history. So, at saka nasa Pilipinas po sila, nandito ako sa Australia. Yun lang, kung may advice kayo sa akin or ano ba dapat kong gawin? Or hayaan ko na lang ba? Or I don't know. Hindi mo pwedeng hayaan yan, no? Una-una, Brother Jando, pakiko-host daw muli si Brother Angel, bro. Nawala daw ang kanyang, Brother Jando, si Brother Angel. Kasi may idadagdag din daw siya mamaya doon sa Ezekiel 14. Kasi tinapik na rin daw niya yan kaganina. Parang nawala yata siya. Ayan, yung Google Pixel 8a, bro. Google Pixel 8a. 8a, yan si Brother Angel yan. Bro, mag-rename ka bro Angel pagbalik mo. Kung sakali mawala ka uli, magbalik ka,
Mag-rename ka. Lagyan mo ng pangalan mo, Rename. Bro Angel, okay na? Pangalan. Wala ba, puro kasi ano to, kanji, puro hapon pa. Nakaapon pa. Nahapon pa lahat, kanji lahat, at nakakatakana. So medyo inaano ko pa. Pinag-aaralan pa na, nag-ano kasi na kami ng bagong plan. So, itinakil ko yan dati, kung maalala niyo, Ezekiel 14. Yun ang lagi sinasabi ni brother, yun ang inano ni SLTV. Naalala niyo to, bro? Bro Judri? Bro Jando, may bisita ka, Bro Jando, ah. Sino? Tingnan mo. Oh. Mamaya na yan. Sige, Brother Angel. Sige, Brother Angel. Pag nang bastos to, kick out ka agad, ha? Ano lang po Usapang malaki yan. Religious ano lang tayo, Brother Jared, no? Para Ano nga, Brother Angel, pag nang bastos to ngayon, huwag nang batot sa to, kick out ka agad. Para matuto, magkaroon ng disiplina ba? Educational purpose lang tayo, brother. No? So, yung sinabi kasi dati yan ni Brother SLTB yan, inano yung puto-puto, eksakto, yung sinabi niyang hindi daw dapat ipagdasal. Ako yung inano niya ron ni SLTB, at yung pinaliwanag ko yung 14 na Ezekiel 14, pagkat itinaas mo yan ay mga buhay pa. At itaas mo yan sa 15, pagbasahin mo, mga buhay yan. Walang connection sa pagdarasal sa mga patay. So, napakalayo ng connection yan. Sa pagbinasa mo, bandang taas yan, ang sinasabi rito, sila lamang maliligtas, sabi rito, sina Noe, Daniel at Job. Kapag pinadala ko ng tabak ang isang bansa, silang lahat ay aking papatayin. Ibig sabihin, mga buhay yan. Kaya hindi sila maliligtas dahil nga doon sa kasamaan lang nila. Pero buhay ang mga yan. Walang connection sa mga pagdarasal sa patay. Okay? Pag binasa mo yung ano yun. At yung kanina, yung hindi AMHC. Yung po ay EMHC. Okay, so extra EMHC, Extraordinary Ministry of the Holy Communion. Extraordinary Minister of Holy Communion. So ano 'yon? Lay minister si Junri. Kasi Lay minister nga. AMHC, hindi DC. EM yun. Distribution of Holy Communion. Extraordinary Minister of the Holy Communion. Extraordinary Minister sila. Yung E, extraordinary yun. Yung M, Minister. Yung A, of Holy Communion. Yun. So, yun ay dadagdag natin. Mali unawa ni Brother Eli doon sa tungkol sa ginamit niya yun. O, tignan mo, hindi sila maliligtas ni Daniel at Job at ni sabi niya, di ba, ni Noe. Alayo, hindi sila maliligtas doon nung habang buhay pa sila na paparusahan na, no? Buhay pa yan, walang connection sa pagdarasal sa mga patay. Yun, Bro Junri. Maraming salamat sa dagdag. Maraming salamat sa dagdag mo, Brother Angel. At bago si Brother Jared, kasi nanukad na ba sa Bisaya? Nanukad na. Brother Jando po, uminom na ng tubig. So, sagutin ko muna si Fred Padayaw. Bro Fred, una-una, bro. Bro Fred, nandiyan ka pa? Apo. Unang-una, wag mong hinayangan na sagutin yan sila kung kinakailangan, no, dahil mali talaga yung kanilang gawain, no? Lalong-lalo na pamilya mo nahikayat na nila, so kawawa yun kung manatili sila doon, no? Ikaw ngayon, bro, sabi mo kasi advice. So, advice ko sa'yo, bro, kinakailangan mo talagang magdasal ng rosaryo at i-offer yung pamilya mo. Kasi kahit ako, dalawang ati ko, nasa ibang sekta na rin. At syempre, yung iba ko rin mga kapatid, ang layo naman sa katuruan ng simbahan. So, yun ang palagi yung pinapanalangin sa rosary kasi minsan di natin kaya talaga na ma-convince natin sila sa ating kaalaman. No? Kahit na gaano tayo kagaling kung hindi ipagkaloob ng Espiritu Santo dahil hindi tayo marunong humingi ng tulong sa Diyos na sila ay maipabalik natin, wala ring mangyayari. Lalong-lalo ka na,
hindi ka pa sanay sa explanation sa mga ganito, sabi mo nga kung dapat ba maging katulad ka namin, dapat talaga kasi utos ng simbahan yan. Lahat ng mga Katoliko na bininyagan at napatungan ng kamay na kumpirmahan, tayo ay obliged. Obliged tayong lahat na aralin ang katuruan ng simbahan, ipangaral ang katuruan ng simbahan, dipinsahan ang katuruan ng simbahan kung maaari. So yun talaga ang papel natin mga Katoliko. So ikaw, kung naibigan mo yung ganito, then mag-ano ka talaga, magpagal ka, magsali ka sa mga seminar ng CFD para matuto ka kung paano yung aral ng simbahan, paano i-defend, paano sagutin ang mga argumento ng mga sulpot, katulad ni Jared. So, ano talaga, tawa siya. Tawa siya. So, ganun bro, no? Kasi, as of now bro, sa ngayon, wala ka talagang magagawa. Kasi nga, wala, sabi mo nga, hindi mo pa alam eh. So, kahit pa, sagutin namin lahat ng paraan kung paano i-ano yung mga born again, hindi mo rin yan i-relay doon kasi hindi mo naman ma-memorya lahat yan. So sa ngayon, pagtibayin mo, hindi pa naman huli ang panahon bro, pagtibayin mo ang iyong pananampalataya, aralin mo, ito yung advice ko sa iyo kasi advice ang hinihingi mo, pagtibayin mo ang iyong pananampalataya, no? Study sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung saan ka ngayon, magtanong ka kung mayroon ba diyang CFD office. Kung meron, maswerte ka, no? Magtanong ka doon kung paano makasali sa kanilang formation kung meron man, no? And then magpamiyembro ka para maturuan ka. And then after that, pag mapalali mo na ang iyong so kaya mo nang harapin yung mga taong nag-akay sa pamilya mo. So, sa ngayon, ang magagawa mo lang muna, i-rosary sila. Yan bro, yan talaga ang una sa lahat, prayer for them. Prayer talaga kapatid. Prayer talaga. Tandaan mo, ang bansang Russia, bago yan na-convert, panalangin niya ni Inang Bering Maria sa Rosario. Kaya nga nakapasok doon ang Catholic, Orthodox Catholic ngayon doon. Pero bago yan, komunista yan. Ano ang sabi ni Inang Bering Maria sa mensahin niya doon sa tatlong bata sa Fatima? Pray for your brothers and sisters. Pray for your sister, Russia. No? Pinapapanalangin yun at kinonsentrate, consecrate ng simbahan yon. Yun ang dahilan kung bakit napigilan ang paglaganap ng komunismo dahil sa Rosario. At besides, na-convert pa sila. Ang dami ng Katoliko ngayon sa Russia. So, ganun, no? Sa ngayon na hindi mo pa alam paano mag-arguments, paano paliwanagan ang mga sulpot nating kapatid katulad ni Jared. So, prayer mo na. But maggawa ka ng paraan para ikaw mismo matuto ka at ikaw mismo ang humarap doon sa mga tao na nag-akay sa kapatid mo at ikaw din mismo ang magpabigay paliwanag sa mga kapatid mo at yung mga pinsan mo na naakay. Kasi ako yun ang ginawa ko. Nung natuto na ako, yung ate ko na matagal ng born again, nag-anuhan kami, nagtalakayan kami, hindi yung debate, talakayan. Hinayaan ko siya magsalita. Ako naman, at sa totoo lang bro, nanganga sila sa mga pinagsasabi ko sa kanila. Kasi hindi nila kaya ang argument ng Katoliko. Yan ang totoo bro, hindi nila kaya ang argument ng Katoliko. So yun lang advice ko sa iyo. Pray for them as now, and then study more. At maghanap ka ng Catholic Faith Defender dyan sa lugar nyo kung meron. Ako naman, Brother John Ray, Oh yes, Brother Jando. Ako naman, advice ko sa kanya, doon sa kanilang JC, pag may sinabi about religious topic yung mga kapatid niya o pinsan niya, ilista niya yung mga tanong na para doon. Halimbawa, maganda yun. Mag-topic sila about sa faith alone. Magbuo kang tanong, totoo ba ang faith alone? Tapos yung mga nabuo mong tanong, gaya sa kanilang mga
argumentation, itanong mo dito. Bro, ito yung mga topic namin. So, tanong ko lang ito ha. Ano masasabi nyo sa ganito? Tapos kami sasagot. Yung sagot namin, tandaan mo yon, take note mo yon, para kung sakali mag-topic kayo doon, may sasagot ka na. At Correct. tutubo yung kaalaman mo kasi nakikipagsagutan ka, tutubo yung kaalaman mo, at darating ang araw na pag nakita nilang mali palaga yung kanilang unawa doon, mapapaliwanag din, makonvince mo na sila. Amen. Kanya kasi ako dati, Brother Johnny, no, ako 7-day Adventist, no? Grabe ako makatira ng Katoliko dati, nung 7-day Adventist ako, pero the more na inatake ko, the more ko pinag-aralan yung ng Katoliko, nakikita ko yung yung difference. Ang akin pala, panay tira lang, pero walang laman. Kumbaga, maingay lang ang bibig ko, wala namang kwenta. Yun ang ko doon, napansin ko doon, Halimbawa, tinitira ko yung Katoliko. Hindi si Kristo ang founder niya. Pag tinanong ako kung hindi si Kristo ang founder, sino ang founder? Wala akong maisagot. Gagawa ko si Constantino. Nasaan ang referensya mo? Wala akong maibigay. Bakit? Haka. Kaya, dumating yung araw na na-convince ako na tama talaga yung Katoliko. Kaya ako umalis sa SDA. Yun ang naging sa akin reason. Grabe ako tumira dati. Witness ko si Wendell Talibong doon. Isa sa mga kinalaban ko. Okay na ba yung Brother Fred? Okay, salamat po. Matagal na po kasi ako naghahanap ng dito sa Melbourne. Puro halos sila, iba-ibang sekta. So, I'll try my best. Buti na, sumpungan ko to sa YouTube. At least hindi ko na kailangan yung maghanap pa ng masyadong sasama na lang. Ay, sa Melbourne ka pala, no, bro, no? Melbourne ka pala. So, walang dyan, walang safe day dyan. Nakala ko na sa Pilipinas ka lang, na Melbourne ka pala. So, patuloy ka na lang, bro. Makinig dito. At yung sinabi na Brother Jando, doon sa GC nyo, ano yung mga tanong nila sa iyo? Ano yung mga atake nila patungkol sa faith natin? Isulat mo lahat yun. Itanong mo lahat sa amin dito. Tuturuan ka namin. Okay, Ganon. Sa susunod na pagtatanong ko, baka may tanong na ako galing sa GC namin. Thank you Yeah. po. Thank you, bro. God bless, bro. God bless. God bless. Okay, thank you. Out na po muna. Okay, thank you sa'yo.